ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, may adlaw ka na totalan o welcome din sa itong panaguban sa Tuntulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, uban-uban o sabi kita karon no. Aron hisgutan no, maghisgot mga higala og mga butang nga makalabad sa ulo. Charing. Oh, bro, di ba dapat pagtambay kay kan ka dapat kanang relax no? Syempre tambay. Mubito nagtambay kay gusto mag-relax. Inom-inom og kape dayon sa dalan. Minalay tagbalita. Ang tulpo ba yun? No? Bendalo daw ba para makakuan? Char. Oh, beto ay nahimo tong kan karon mga higala no. Issue mga higala. No? Nahimong issue tong kuan ni Senator Erwin Tulfo mga higala no. Regarding atong kuan tong nguso siya. Ano siya bisag ano daw siya to ba nga? Ano sa to? Nga dapat you have to bend the law no for you to be able to please other people. Alam na. So na kananinon nasakpan ni noon nga i-bend ang law katumantong sa kuan mo kinag-cancelato about atong sa pag-enroll aning kuan mga higala para i-kuan ba sulod sa witness protection program ang magtiayong diskaya and kuan magtiayong diskaya mga higala no, pero kinahanglan i-kondisyon dito nga dapat iuli sa ang kwarta or katong ginatawag nila nga restitution o mo na siyang tawag na may restitution, pero ang restitution kuan man gud may guys wala siya sa requirement mga higala no, or wala siya nga kuan baka as i-add to as condition mga higala. Pero wala mo siya sa requirement good for the witness protection program no nga apil na iuli dira although mingon man si kuan nga pwede do dugangan daw, pero according to some legal luminaries mga higala no, or some no na mga lawyers na nasa at nagkakuan karon no nagahatag og kanang kuano kaalam diya sa mga social media platforms mga higala no nga kompleto naman ang balawon and there's nothing pwede nimo na siyang dugangan, di ba?
So ito ginagala complete essence of completeness mga higala sa maong kuan, sa maong balaod. So mo to nakalali sila, and then mo to yun siya to mga event na gandang balaod sa ato pa. Bisa dili siya connected mga higala, but since iyan ang gibungat nga mga pulong niingon makaingon ng mga tawo, bantog ra nga si kuan, bantog ra nga si Congressman Saldico, dili papauli sama sa gibuhat ninyo kay kuan, sama ni sa gibuhat ninyo kay Congressman Arnie Teves, no, nga gi-cancel ninyo yung passport para madala na gid siya diri sa Pilipinas. Ana tain pod. Ira no, wag susato pa diri mabasa na to ba nga pagkakampi bend the law, ay pagkalaban enforce the law. Pagkakampi, bend the law. Ay. Mo na naman higala nga ang original na gawas ng original Ben and Ben mga higala, no? Ben Tulfo and Ben Tulfo. Ben and Ben na sila. Bitaw mga katambayan. Lang, gusto na ako kanon kay murag lain ang maghatag og bad impression mga higala nga tama bitaw na. Well, Tulfo style. Dinakuha na ako ng surprise. No? But anyways, mga higala, no? Aniya ang pahayag, no? Sa usa ka retired Court of Appeals Justice, mga higala, no? Regarding na o katong restitution, no? Actually, mga higala, ang restitution, mga higala, pwede na siya ma-impose after, no? After a final conviction or judgment, no? Barmingon siya dito nga, apil na si mo ikon dito nga, iuli na imong gikawat. Nya karon nga mag-restitution man, nga wa pa may kaso. Di ba? Di ba sa I think sa criminal law manata na. No? Sa criminal procedure. No? Nga pag guman sa judgment, daghan man na mga higala, no? Dili siya pa din na siya. Appeal na siya sa kanang civil kuan mga higala. Kalimot na ko, kailangan na di na ako muskwila. O mo to giingon nga kuan mga higala. Actually explain na lang ni kuan mga higala ni retired Court of Appeals Justice Lloyd Posadas Kahulugan mga higala. Kung unsa pasabot aning about sa restitution, no? So diri mga higala, nganong kinahanglan ng balaod? Mo lagi na mga higala, no? O pag mag-drop out gani, ayaw mo dagat pagka-politiko, pa di makita inyong pagkatanga. Bitaw mga higala. Bitaw mga higala. Bitaw ay ultimo gay graduate gani, makita gay pagkatanga gani. Dinadaan-daan na lang sa confidence, no? Ay dinadaan-daan na lang sa confidence yung mga ganyan. Tama higala, dito maglangan ato na paminahon mga higala, no? Si si retired Court of Appeals Justice Lloyd Posadas Kahulugan mga higala. Paminaw na to. What's inyong personal reaction? Sa long manggod, na ato'y ginaingon na Duralex said Lex. The law is harsh, but it is the law. Na ato'y mga balaod to maintain peace and order, to maintain kanang maayos ang pamumuhay, di ba? Kaya meron tayong mga law. Now, there's a statement that we can bend the law to please some other people. In the first place, sino yung some other people? Okay. I don't think na he is referring to taong bayan. But nevertheless, as I have said sa beginning ng aking comment, Duralex said Lex. Ang effect nun sa mga hindi masyadong nakakaintindi, hindi nakakaalam, yun na nga, na ay pwede pala pag it is comfortable for me to do these things kahit or to do this thing kahit na mali, kahit na against the law, pwede pala, which is mali nga yun na statement. I would say it's misleading.
it is a misleading statement. Kasi tama yon, for the ordinary people hearing that and coming from him, coming from somebody whom we have placed in that hallowed hall, di ba? Parang akala nila totoo yun. Pero mali yung statement na yun. As I mentioned, dura lex sed lex. The law is harsh, but it is the law. Okay, wala ko na. Inagrihan yung statement ni Tulfo ni Secretary mismo ng Justice na si William Well, I'm speaking as a lawyer. I'm speaking of what I have learned. Well, kung Secretary Remulla agreed to that statement, well, that is his opinion. But I believe that is not the law. Ma'am, dito sa context, focusing sa context so nga pwede ra hinuon state witness as long as ibalik ang kwarta first. So dito ang lalis as a lawyer unsa ba ang dapat, of course Attorney Marcoleta already stated nga inaani ang proseso, ginabalik kasi sa unsa nga point pwede naabay possible na punto nga pwedeng mag-bend ang law. Kana man good katong imong ingon nga possible, delikado man good yun. Kasi lahat na magiging possible. Every time na merong pagkakamali, merong misunderstanding or dili gisunod nga balaod, may na siya nga, ay posible di ay. Pero as to your question as regarding state witness, there are requirements that has to be complied before one has to be a state witness. Meron yan. Bago ka maging state witness, meron yan mga requirements sa law. Para bang you have to pass those requirements bago ka maging state witness. Now, kailangan i-apply yun para maging state witness as isang tao. Hindi lang lahat ng gustong maging state witness or lahat ng gusto nating gawing state witness can be a state witness without passing through those requirements as provided by law. Naanay mga requirements. Okay, thank you po. Yung mag-bring ng topic. Ma'am, with regards to doon, no, sabi kasi nga, ilanggi mo na, ilang ginapangayo nga kuan, ginapangayo na requirement no, para maging state witness is dapat ibalik daw ibalik tong ilang gikawat. Meaning, ang ilang ginano is murag restitution. Unsa ba ang process about restitution? Pwede ba na magbuot lang ang DOJ for that? Na ibalik ninyo without a case even filed in court? Tinanong mo na, even without a case filed in court. Restitutions comes only after a decision is made. Okay. Kaya kailangan, paano makarating tayo sa decision? Kailangan merong complaint. Then it has to be tried, it has to be scrutinized by the court, evidence will be analyzed, appreciated. Then if the decision says that that person is guilty and he has to return whatever was taken, that is what we call restitution. Pero on that hearings, no, na parang mo nilang ginaingon justice, no, kailangan ibalik nila yun o ibalik. Asa ba jud ang kuan na kimrag naglibog ng mga tao kay there are some agreed to the call na dapat ibalik ng mga diskaya ang ilang nakuha without even proof na kinawat tong ilahang nakuha nga contract. Just like I have said earlier, kailangan ma-determine talaga kung ano ba, kung ma-determine ng court
what is the real score. Kung kailangan ba, mayroon bang ebidensya talaga. But, if the Vizcayas voluntarily surrender all those things na sinasabi natin in quotes illegally taken, why not? Di ba? Kung voluntary, but we cannot demand until such time that it is proven na it was illegally taken and that after it is my decision on court will decide as to the appreciation of the evidence and to the restitution of these mga properties. So dapat voluntary, not demanded. Yeah. We at this point we cannot demand, di ba? I say demand kasi hindi pa nga natin napatunayan, di ba? Pero pag may decision na and merong decision na it was illegally taken nila, then they have to restore, they have to restitute. But at this point, even without going through the process, kung mag-decide sila or they voluntarily decide to surrender to the isoli nila yung kanilang mga nakuha, why not? Okay, thank you. There is a question here na may punishment ba daw? Sabi ko, mag-antay tayo ng desisyon. Wala pa man, di ba? Wala pa. Oo. So, mga higala, no? Ang pahayag ni retired Court of Appeals Justice Loida Posadas Kahulugan, mga higala, no? So, Duralex said Lex, the law is harsh but it is the law. But if you are a kakampi or their kakampi, then we need to bend the law. Ay nako. Oh, good. Ay nako. Nakakatawa. Oh, para sa katambay. Nakakatawa. No? Ay ba mga tambay diha mga higala kay kuan pa. Uban graduate pag kanamo. Uban graduate pag mga degree holders pa. Oh, kaya lang wala lay opportunity kitugod way backer. Oh. Kanay na ba? Ay nako. Mga higala kinahanglan mo skwela gitag tarong mga higala pero nagamanifest man karon sa mga atong kuan karon no katilingban nga di lang enough ang dili enough ang kuan lang kanang nakay Latin honors. Dapat na kay backer. Sama ni nila. Anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importante pa. Dumdum ni ato si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Fenequito, mga higala, no? So, anyways, mga katambayan, no? Kaganyan ko. Walay, walay kanang, magwaga pipulos kung mag-skwila ta o makahuman ta mga higala kung wakay backer, no? Kaya may mo kasulog ka ng trabaho, no? But anyways, pero bitoy, kinanang gyapon na ito mukayod, mga higala, bahala na kung yun na sila kakuan mga higala kakarapal, bahala yun na sila ka mga busabos mga higala nga mga tao dira nga nakita na to sa palibot mga higala. Masakit ang binuutan lang gyapon ta mga higala. No, sama na ako buutan ko. Char. Ta mga higala ay dinita sa kuan no kay ang Soroptimist kuan mga higala no. Kaning group mga higala. Doon na sila kaning programa karon na alang sa katong mga kuan mga higala. Alang sa katong mga kababaihan nato mga higala no nga buot no nga buot nila nga kanang i-fulfill ang ilahang damgo no. For example na mga ginato makuan mga higala no. Sorry aniha pero kung naman ko na may malain na niya akong giingon no nga kasagad dahil mga babae mga kababaihan mga higala nga sagad mga higala no nga mo sacrifice ilahang kaugalingong damgo no. For example finish cake para silang mga anak, para silang pamilya, usay pud may gila kasagaran pud sa mga babae pud no kay nadira pud ang kasagaran pud sa mga babae kay mga breadwinner. Oh, mo lang
di nila makuan, di nila maunsan di nila ilang isakripisyo ang ilang kaugalingong pangandoy og damgo para lang makahatag sa pamilya mga higala. So mo na ba nagaundang kay para magtrabaho lang, kay usaon na lang niya akong manghod, usaon na lang niya akong pamilya, or kung minyo na mga higala, dili na kaya mo eskwela balik kay tungod kuan tungod dili na kaya, no? Ang kung ikaw hatag na lang ako sa akong anak. Mo na mga higala, no, nga kuan karon nagapanawagan karon ng mga kuan nga i-nominate, no, ang mga kababaihan mga higala diri sa tuwa sa Davao, no, nga mo i-nominate diri sa Davao mga higala, no, ang mga kababaihan na katong napay pangandoy mga higala, no. Nay pangandoy nga makaskwela, makahuman lang, magka-degree man lang, no. Ang karon mga higala, ang degree mga higala is lisod na kayo. But actually mga higala, lisod makakabot og degree mga higala, no. If number one kanang kwan, dili na mao yung pangarap mga higala kay mahal siya nga kurso mga higala. Pero kung gusto ka mo graduate lang kanang basta maka-degree lang ka, okay na, no. So muskwela mo gyud sa unsa nga kurso. So kana siya mga higala, no, mo na ang kwan karon, no, kaning tawag nila nga Live Your Dream Project for Women mga higala. Kung unsa ni mga higala, ato ang paminawon mga higala, no, ang governor sa kuan mga higala, no, sa Optimist International of the Americas mga higala, no, nga governor there sa Davao mga higala nga si Ma'am Darling Royo mga higala, o ang iyang kauban mga higala, no, of course mga higala si retired Justice Court of Appeals Justice Loida Posadas Kahulugan mga higala, to itong nadungog kaganiya mga higala, no, para sa maong proyekto ay padungog mga higala para asa ni nga maong proyekto para sa Soroptimist International of the Americas mga higala. Paminaw na to. The reason why we are here today because mag-launch mi sa usa namo ka program pillar na Live Your Dream Award sa mga women and girls. Why? Kaya ang Soroptimist, it's a global volunteer network of women working to improve the lives of women and girls. Our advocacy is improving the lives of women and girls. In other words, we invest in the dreams of girls who cannot afford to pursue their dreams. And today we launch the Live Your Dream Award. Ang among core values is gender equality, empowerment, education, and fellowship. Muna ang among advokasya. We are a member of the One Federation. There are several federations all over the world. Naay sa Great Britain, naay sa Africa, naay sa America, where we belong together with our Malaysia and Indonesia. But naay bag-ong federation ng South Pacific. Pero dili mi diha member dito mi sa Soroptimist International of the Americas. Dahil 4 pillars ang Soroptimist. Ang isa niya ana is Live Your Dream Award. Ang kana i-explain na ni Justice karon kung unsa na kay mo na among i-launch. Kay base na lang through the media makapangita mi og kandidata nga mudaog ni aning Live Your Dream Awards. Kaya kani it's a monetary grant for women who are usually head of the house but who dreams to study pagani. So, mo nang Live Your Dream Awards, that's we call LIDA. So, akong ipasa kang Justice para iyang explain unsa nang Live Your Dreams. Justice, go ahead po. Just like yung sinabi kanina, Live Your Dreams is one of the programs of Soroptimist International. Kining LIDA, which that is Live Your Dream Award, and this is a unique education award for women and girls. Sila to mga to provide the primary financial support for their families. This program or this award gives women the resources they need to improve their education, skills, and employment prospects. Katong na-select ng mga babae din are given cash awards, just like what Governor Royo said earlier.
na ICAS award na magamit nila for their education or any expense associated with their education like tuition, transportation, allowances, and others. That's the LIDA. Now, shall I go on kung sino yung mga available, eligible? Kinsa man ang pwede ma-apply din sa LIDA. The organization has laid down the procedure or the qualifications of those who can apply in this program. As sinabi na nga kanina na the primary purpose is to provide financial resources, no, for girls and women who desire to achieve more in their education. And of course, the applicant has the financial need na nanginahanglan siya tabang financially para maabot niya ang iyang damgo, no? Okay. Then kini siya, the woman is enrolled, is presently enrolled or has been accepted to the any education institution, pwede vocational skills to improve her vocational skills. Pwede yung high school equivalent. So, pwede siya yung high school equivalent, pwede din siya mag-apply. Pwede rin, kung meron na siyang bachelor's degree, pwede for another bachelor's degree. Oo, kung gusto niya magdagdag ng another bachelor's degree. And that woman should be motivated to achieve her education and career goals. Kanang nagid siya desire, no? Dili itong fleeting lang na gusto lang ko ma-apply, gusto ko magkapera. Not that. Ito talaga the money or the award, cash award that will be given to her is to be used for the advancement, for her advancement in education. Yeah, education talaga ang nakatutok talaga tayo sa education. This is for the education. And of course, dapat yung applicant should be a resident of one of the members na sinabi kanina ni Governor Royo of the countries, resident of any of the countries. Just like as mentioned earlier, Philippines is a member of the Suroctinis International of the Americas, di ba? Doon tayo. Kaya pwede dito tayo sa Davao or anywhere in the Philippines, but we focus on in Davao kasi meron din ibang club sa ibang like in Tagum, in General Santos, Cagayan de Oro. There are also Suroctinis clubs in those areas where they also conduct this kind of yung selection. Yun ang natin dito. Shall I go on? Go ahead, Justice. Paano yung judging? How is the judging or selection made? No, the process of judging. The first level of judging, just like what I have said earlier, is a club. We belong to SI Davao, Suroctinis International of Davao. Dito, that is the initial judging. Those who want to apply will have to fill up the application form and submit to us sa Suroctinis International of Davao. And the judging will not be, the club judging will not be later than October 20. That is why we are now launching this program, and later I will be giving out materials, and included in the materials are the application form. Pwede naman i-download, but I'm making it easier para makita na rin ninyo kung paano ano yung mga kinakailangan sa application. Okay. Yung manalo sa club will be given cash award already. Not sa club lang is not less than 5,000 pesos. That is in the club. The one that will be selected in the club will move to the next level of judging, the district. When we say district,
SI Davao is a member of Northeastern Mindanao. Ano ang composition nitong Northeastern Mindanao? We have, of course, Davao City, Tagum, General Santos, Cagayan de Oro. Yung mga nanalo sa different clubs will now be screened dito sa district. And the CAS awards doon sa mapipili dito sa district will receive 25,000 pesos or more. Oo. Depende din yan sa district, but not lower than 25,000. Now, from the district, it will now go to the region. The winner now, the one that is selected, will now go to the region. Ito na yung parang sa Philippines. What is the region? The region is Philippines. Okay? Now, dito sa region, ang CAS award na mabibigay doon is already not less than $5,000. Okay? That will be a great help already sa kanyang education, di ba? Now, ang manalo dito sa Philippines will be competing sa international. Just like what was said earlier, we belong to the SIAPR or Soroptimist International of the Americas. Ang magiging CAS award niya dito is already $10,000. That will be more than, or that will be enough, more than enough for one's education. That is why, ang ano talaga ng Soroptimist is education. Bakit namin sinabing education talaga? Kasi the Soroptimist believes that education is the pathway to improve one's financial condition na magiging economically independent or not only independent, and that woman can also help yung members ng kanyang family through education. And through education, this LIDA program has been ongoing for more than 50 years already. And it has helped several women. And we hope now with this launching, we can find somebody that, a woman that really needs help. Kasi nandito yung tulong. Ang hinahanap namin ngayon, kung sino yung tutulungan. And will qualify doon sa mga requirements of the organization. Tama ba, Justice? 50 years na kayo? 50 years? So meaning 50 bilang na ang natulungan na paaral? Ang ganun ba yun? 50 years ang program na Live Your Dreams, yes. Oo. That is internationally. Okay. Okay, so how many women did the group help? Dito lang sa Davao City, ma'am. Kung meron na kayo na... There are 5 clubs, so every year na 5. No? And then, if they go up to the district, makadaog sila. And several already from Davao has won. But we are improving the LIDA also na unta, di lang usa, mahimong duha, if we have enough funds. And then, nanay nakadaog from the Philippines last year ang naka-international. So gitagaan siya 10,000 niya, gidugangan pag yun sa dollars niya, gidugangan pag yun sa CEO kay kuan man siya kanang PWD. Physically challenge man siya. Nya it so happen nga ang CEO ning attend sa among conference, dugang ba yun siya $400 man siguro to. So, dako siya nakuha. But this really, i-monitor dun sa Amerika kung naimadaog diri.
i-monitor yun at asa nag-eskwela niya. Kanang mag-surprise visit pag ganila sila usahay. Are there, Gamit pag yun. are there specific courses or vocational courses? Usually, unta ka na lang vocational. Pero kung na 4-year course, pwede ra. Kung matabangan, labi na kung ang club willing nga mutabang sa so na namin napahuman sa club namo. Age qualification po? Wala ba yung qualification? Kanang walay qualification basta head of the family. Okay. Head of the family siya. Kanya. So, Enroll na. yun ba In yung fact, newly graduate was one of my scholars also na nakapasa na siya og lect. Napod sila itabang ani sa kanang board exam niya walay igasto napod ni apil pud ani. parang single mother? Babae lang. Babae lang. Yes, I think so. Apil. Parang single mother, gano'n, no? Yeah, single mother. Biyuda, yan na pwede. Single mother. Or married, pero wala man na siya sa guidelines basta babae na interesado. Basta babae. Na interesado. Okay. So, mao to mga katambayan, no? Ang payag, no, sa to ang mga miyembro sa Optimist International of the Americas Philippines Region, mga igala, no? Si Retired Justice Loida Kahulugan, mga igala, o ang governor diri, mga igala, nga si Ma'am Darling Royo, mga igala. So, mao to, no, sa katong mga kababaihan, no, pwede mo na, pwede niyo i-search sa mga igala, pwede niyo i-search sa Google, mga igala, no, kana Live Your Dreams, Live Your Dream Project for Women, mga igala, no. So, para sa mga kababaihan nato diha nga gusto pa mo kan or nakita ninyo nga dunay deserving ani nga proyekto, i-nominate na siya. I-nominate na ninyo na ang form, downloadable daw na, mga igala, no, nasa ilang website, mga igala. I-search na lang ninyo sa Google, mga igala, no. So taga na to kanang chance gid, mga igala, no, taga na to chance, mga igala, nga fulfill pud ani mga kuan, no. So what I have said, mga igala, sagad sila dili makahuman og eskwela, no. Especially katong mga naa sa kuan, katong mga naalang nagpuyo sa ordinaryo nga kuan nga community, no, ay nasa informal settlement, no, nga mas pilio nila ang kuan, no, ang dili na lang mo eskwela, no, kay tungod para gusto nila mag-provide para silang pamilya. Anyways, may galaw tayo kong oras ang alam sa Dibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Davao, may galaw ko yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.